sobrang tagal at magkakaroon tayo ng unboxing tutorials at how to play and record for a cheap price for only 275 ko ata nabili tong item na to, which is yung HDMI capture card. Nakita nyo na to yung video kanina. Cheapest na nakita kong capture card sa Shopee. Bago tayo pumunta sa ating tutorial, pinili ko tong 299 pesos na to dahil napakamahal ng Elgato na umaabot ng 10,000. Hindi ko sure yung price ng Elgato ngayon, pero umaabot siya ng 10,000 na hindi ko pa afford dahil napakamahal nun. At binili ko to dahil pwede to sa Nintendo Switch, PS4 at mobile gaming. Kaya sa mobile gaming, kailangan nyo pa ng ganitong item at magagamit nyo pa din itong HDMI to USB video capture card. Ayun, i-unbox lang natin. Na-unbox ko na kanina. Manual and yung unit. Unit ba tawag yun? Yung texture niya, tignan natin. Ayan, yung texture niya parang bakal. Ayan. Wow, kung naririnig nyo ha. Bakal siya, medyo mabigat siya. Kasi ito ng USB to HDMI. Simpleng-simple lang to gamitin. It's plug and play at napaka-convenient niya. Itatry natin sa 720 resolution with 30 FPS and 60 FPS and 1080 resolution with 30 FPS and 60 FPS. Base sa aking research, dahil nag-research muna ako bago ko gawin ang video na to, ang FPS is frame per seconds. At sabi nila sa console gaming, which is yung PS4, ang ginagamit lang is 30 FPS. At yun, titignan natin yung HDMI na to kung kaya niya maglaro ng napakatagal. Yun yung anay natin, maglalaro tayo ng medyo matagal. At titignan natin sa tatlong laro. Yung una is yung firing, pangalawa is yung sports, titignan natin sa NBA, at pangatlo, RPG game or siguro God of War na lang. Kukunin ko yung mga larong yun. Ay, napili ko sa firing game, Resident Evil. Sa sports, syempre NBA lang. At susunod is God of War. Kaya, lipat tayo doon sa PC natin at tuturo ko kung paano gawin ito. Let's go! Welcome dito sa setup ng ating paglalaro at titignan natin yung paggamit ng video capturing card na ito sa PlayStation dahil wala akong Nintendo at hindi ako nagmo-mobile game, more on console gaming ako. Ito try natin to sa PS4 Slim, kaya huwag kayo mag-expect ng 4K kasi naka-slim lang tayo. Itong device na to na nagkakahalaga ng 297, 275, basta hindi siya aabot ng 300. Simpleng-simple lang to. Kukunin natin yung HDMI, kakabit natin dito. Kunin ko yung HDMI ko. HDMI, kakabit dito. Ganyan yung magiging kakalabasan niya. And yung HDMI, ikakabit natin sa CPU natin. Una natin itatry is yung NBA, kung makukuha niya yung mga motion ng NBA player. NBA, tignan natin kung maayos. Kung okay, 2K20 lang to guys. Nakabit na natin yung HDMI at yung laro, pupunta tayo dito sa desktop natin at pupunta tayo sa camera. At sabi dito, ang max input daw niya is 4K at duda ako doon kasi sa price pa lang niya hindi ko alam kung aabot siya ng 4K. Pero alam ko ang 1080 kaya nito. Pwede daw siya sa OBS pero wala tayong OBS dito kaya gagamitin na natin is yung camera. Okay, punta tayo sa camera, search lang natin yung camera. Lalabas na yung PS4 niya dito. So nandito na ako sa NBA 2K20 at una kong tinry is 720p and 30 FPS. Okay, medyo malabo siya pag 720 syempre. Ito tayo, Lakers vs Miami Heat tayo. Tapos bandwagon tayo, Miami Heat. Ang una natin is 720 with 30 frame per seconds. And sunod natin 720p with 60 frame per second. Sunod natin yung 1080. So ito yung gameplay ng 720 resolution with 30 frame rate. And here we go! Try lang natin yung score ng isa tapos lipat tayo sa ibang resolution. So ito na yung start. Score lang tayo ng isa tapos lipat tayo sa 60 frame per seconds.
Okay, nasa kabila pa yung bola. Kaya nakita natin yung dribble ni Rondo, hindi naman siya ganun kalag. Oh, nadakdakan tayo ni Lebron. Try natin pag tayo Okay. Pass natin doon. So yun yung 720p with 30 frame per second. Itatry natin ng 60 frame per second. So ito yung 60 frame per second. Medyo malag na pag 60. Lakers ball pa rin. Pero yung graphics is okay, pero yung galaw kasi nasa frame per seconds, medyo laggy na siya pag 60. Okay, pa-score lang natin to ng isa. Op, kala ko supal. Score lang tayo na isa. Okay, punta tayo sa laksak. Op. Ayun, yun yung 60 frame per second natin. And tatry natin yung 1080p kung kaya. So ito na yung 1080p. Ayan, medyo luminaw. Pero medyo lag na, may pagka-delay na. Pero malinaw kitang-kita 1080, parang siya yung nasa PS4. Op, napunang pa tayo. Bona kayo. Yan. At syempre, titingnan natin yung full potential niya for 1080p with 60 frame rate. Pero duda na ako dito kung kaya. Ayun na, parang di na niya kinakaya. Nagbi-blink-blink na siya. So, yun guys, yun yung pinaka dito sa capture card na to. 1080p with 60 frame. Di kaya. So, nandito na tayo sa gagamitin natin siya sa firing game kasi alam naman natin pag nag-fire tayo kailangan ng hindi lag yung motion natin. At ito yung Resident Evil 2. So yan, titignan natin. Ito yung 720, 30... Ay, walang bala. Paano natin matatry ito? Walang bala. Tanga-tanga. Mga buo dito. Nakalimutan ko na ito laruin. So ito na i-trial natin ng 720p with 30 frame per seconds. Ang pinaka na ko is yung ilaw niya mababa. Ano tayo zombie Nagugulatin ako guys. Yan medyo mabagal. Headshot agad. Okay, yun yung 30 FPS. Tingnan natin sa 60 FPS So ito na yung 60 frame per seconds. Saan yun? Okay, hindi ko alam kung nasa... Ay! Ano to? Nagulat ako! Okay, ito yung 60 Gulat agad ako Narinig niyo ba yung sigaw ko? Balik na nga tayo dito sa ating setup at try na natin yung video capturing card which is, nasa na ba yun? Which is ito. Sa halagang 200 something na hindi aabot ng 300. Nakalimutan ko na pero lalagay ko yung link ng shop below. Ito. Sa paglalaro natin hindi naman siya uminit. Halos naglaro ako ng 45 minutes. Hindi naman siya uminit at umaabot lang siya ng 700 resolution with 30 frame per seconds and 60 kaya. And yung 1080 is kaya lang is yung 30 frame per seconds. At ginudge ko to nang habang naglalaro ako na medyo lag. Pero hindi natin alam na yung nakaka-capture pala na video pag pinanood natin ito. Yung video na yan, hindi ganyan yan na-capture nung naglalaro ako. At yung live na video na na-capture dito sa ating PC. Kaya kung magre-record lang naman kayo ng mga PS4 games or mobile games, Nintendo Switch game, okay na to. Medyo malag lang pag naglalaro ka pero nakikita nyo naman hindi siya ganun kalag
pag nandito na sa PC, pag ipe-play mo na siya. At yun lang siguro. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At marami pa tayong may re-review dito. Kaya hanggang sa muli, ito lang ang ating review. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako sa inyo. Kaya, goodbye!